resign! So anong gusto mong sabihin kay Tatay Digong ngayon? Tatay Digong, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kung aabutan ka ng iyong oras sa Netherlands, Ya Allah, Ya Rabbil Alamin, ikaw na pong bahala sa aming mahal na Tatay Digong. Papasukin mo siya sa pang-8 gate ng Jannah, ng Paraiso. Ang pang-8 gate ang pinakamataas na level ng Paraiso sa aming mga Muslim. At yan ay ibibigay ni Tatay Digong. Dahil sa panahon ni Tatay Digong, milyong-milyong buhay ang sinagip niya mula sa mga durugista. Sir, ano kayo mangyayari sa atin na gano'n nga, yun si Tatay Digong tapos namamayani itong nag-adik na yun? Ay, hindi tayo hindi tayo hihinto hanggang hindi mawala si Marcos by all means, by all force. Whatever it takes, we will do it. Huwag kang magpakampante, Marcos. Bilang ng araw mo, tandaan mo, si Tatay Digong ay isang tactician. Hindi mo siya matatalo sa isang larong nilalaro mo ngayon. Grabe, hindi nyo kinilalang Supreme Court. Tore, hindi mo kinilalang Supreme Court. Meron na palang TRO. Utang ina ka. Huwag ka magpapakita sa aming taong bayan. Makikita mo lang, ikaw ang kaunahang hepe ng mga pulis na pinatay sa harapan ng mga kabaro niya. Sobra na. Duterte! 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 Baka meron pa po yung gusto sabihin na nasa inyong kalooban ngayon ba mailabas? Meron pa sa gustong sabihin? Wala na akong masasabi pa. Pero Tatay Digong, sana humaba pa ang iyong buhay. Nang sa gayon, pagdating ng 2028 eleksyon, makikita mo ang pag-angat ng iyong anak sa kapangyarihan. At ito ibabaguhin niya ang lahat ng sistema ng korupsyon sa ating bayan. At sa panahon iyon, malamang sa malamang, maihinto na ang paglaganap ng drugs sa ating bayan. Tatay Digong, magpakalakas ka ng loob. Andito ang pwersa ng bayan para sa iyo. Sir, baka meron kang isang sabihin sa Vice President Inday Sara Duterte. Madam Vice President, nakita niyo naman po ang pagmamahal namin para kay Tatay Digong. Huwag ho kayong mawalan ng loob. Ako din ay isang nawalan ng ama sa pagtatanggol. Pangangampanya kay Tatay Digong. Ganyan namin kamahal si Tatay Digong. Naramdaman kung paano nawala ng isang ama. Alam ko po, Vice President, na kung sakali mawalang iyong ama, andito kami. More than 13 million Filipino people are loving you, admiring you, and adoring you. Unang-una pa lang dyan,
Pagdating ng Pangulong Rodrigo Duterte, mag-i-issue sila ng warrant of arrest daw galing sa ICC. Hindi naman certified copy, naka-cellphone. Kahit ano namang warrant yan, nakapapil yan, alam naman natin. Kung ikaw ay kidnapper, kahit anong kaso mo, nakapapil yan. Bakit naka-cellphone? Paano ma-authenticate? Kung Photoshop yun o screenshot lang ng kahit ano. Yung nagbibigay mismo ng warrant general, alam niya na dapat papel yun. So nirereklamo ng ating mga abogado, dinala sa Supreme Court. Binilisan naman ng Supreme Court, umakto naman sila. Nagbalita ngayong hapon na mag-i-issue ng TRO. Bakit pinrepair pa yung eroplanong yon para sa pilitang isa kayang Pangulong Rodrigo Duterte? Kahit dumating dito ngayon yung TRO, ano mangyayari na itakas ng Pangulong Rodrigo Duterte? Ano po sunod na hakbang natin? Tayo, hindi natin alam kung anong hakbang ng ating mga leader. Siyempre, inaasahan natin si Vice President Sara Duterte. Pero masabi ko sa ating mga kababayang Pilipino, ang hina naman natin, na-experience na natin magkaroon ng isang presidente na talaga namang nilabanan lahat ng mga durugista at kriminal sa ating bansa. Talagang pinahina ang mga NPA na terorista na pumapatay sa ating mga pulis at sundalo. Sa panahon lang na naubos yung mga batalyon at palangay ng NPA, hinayaan pa nating maidala sa ibang bansa yung Pangulong yon. Wala man lang tayong pasasalamat, wala man lang nagtulungan dito para sirain yung gate, para mailigtas si Rodrigo Duterte. Hinayaan lang natin, maisakay at hindi na natin makita muli yung presidente nating yon. So, mananatili tayo dito sa Mag-rally tayo para mapali si Marcos. Inaantay natin kung anong balita. Tulong-tulong tayo. Pero yun ang problema, nag-aantay lang tayo lagi ng balita. Nandiyan na mismo yung Pangulo ng Pilipinas, nasa labas lang. Nandito lang tayo maghapon. Nagbalita na yung Supreme Court na mag-i-issue ng TRO para hindi ilipat si Pangulong Duterte. Hinayaan pa natin yung general na yon na gusto maging chief PNP agad. Na isa ay si Pangulong Duterte para lang sa harap. Napakawalang utang na loob natin mga Pilipino kay Pangulong Rodrigo Duterte, kay isang Pangulo na halos ubusin ng teroristang NPA, halos ubusin ng mga durugista at kriminal na bumibiktima sa ating mga pulis, sundalo at mamamayang Pilipino. Hinayaan lang natin itakas ang Pangulong Duterte papunta sa ibang bansa. Isurrender sa mga dayuhan, ICC, na mismong si Pangulong Trump na Amerika hindi niya nire-recognize ang ICC. Napakaraming politiko sa Pilipinas na kurakot, na after mangurakot gusto makatakas ng Pilipinas. Hindi natin pinapatakas, may hold departure order. Nandiyan ang Presidente Duterte, ayaw lumabas ng bansa, gusto kasama tayo mga Pilipino. Sa pilitang isinakay sa aeroplano, pinipigilan na ng Korte Suprema. Napakahina naman natin mga Pilipino. Talaga namang, kung ganun talaga napaka-fail ng ating estado. So, sa pangyayari ko, sir, may mga dapat may mga nagkamali ba dito? May mga dapat kasuhan na inisyal? Hahanapin natin lahat, isa-isa yung mga yan. At ngayon, wala tayong masabi. 60 days election ng Pilipinas. Masabi ko sa inyo, wala sa inyong Duterte Youth Party List, tayo lang nagtanggol kay Pangulong Duterte sa Kongreso. Mga putang inang congressman na traitor kay Sara Duterte at mga politikong kurakot na nag-traitor kay Pangulong Duterte. Tandaan nyo lahat ng pangalan nila. Hindi natin iboboto yan ngayong eleksyon na ito. Sa Icha tayo, Icha! People power! Sa pinupusto ng Korte Suprema, ang Kamara, at maging ang Pangulo dahil sa pinalman na iwa papunta sa National Treasury at ang Kamara yung doon sa mga ilang departments, ilang ahensya ng gobyerno, na sinigyan ng pondong bilyon pero wala namang proyekto nakalagay. Dapat ilaban ng kanayan. Tingin nyo to, may ano pa ba ito? Konektado ba ito? Una, pending case yan sa Supreme Court. Pero masabi ko, bilang isang Pilipino, masabi ko rin bilang kayo ay mga Pilipino, lahat kayo kinakaltasan para magkaroon kayo ng pensyon sa SSS at GSIS pag kayo ay nagretiro.
Bakit lahat ng pensyon na kinaltas sa atin para someday magkaroon tayo ng pera, bakit nililipat yung mga pondong yun sa mga walang kaugnayan sa ating pensyon? Pangalawa, pinakaltasan lahat ng ating mga pulis, sundalo, lahat ng manggagawa ng PhilHealth. Bakit yun? Kukuhanin yung pondo sa PhilHealth, ililipat ang balita sa paggawa ng karsada. Anong kaugnayan nun sa kalusugan? Pangatlo, bakit yung iniipong mga ginto ng Bangko Sentral, matagal na panahong iniipon, bakit ang balita, binenta natin, tayo pa yung pinakamalaking bansa na nagbenta ng ginto noong 2024. Pang-apat, bakit yung iba't iba pang pondo ng BDIC, insurance ng lahat ng bangko natin, nililipat rin? Pang-lima, napakaraming kriminalidad na nangyayari sa ating bansa. Nung isang araw, merong batang babae, 3 years old, ginahasa, pinatay. Nung isang buwan, merong lola, 8 years old, ginahasa, pinatay. 4 weeks ago, merong dalagita, 16 years old, natagpuan sa bagahe, nakalutang sa ilog, patay. 2 months ago, merong 6 years old na bata, pinugutan ng ulo. Ang daming nangyayari sa kriminalidad. Bakit hindi na tinutukan ng CIDG, Criminal Investigation and Detention Group? Bakit hindi tinutukan? Paano nakasuhan ng Pangulong Rodrigo Duterte at ngayong gabi, paano na maisa kayong Pangulong Rodrigo Duterte paalis ng bansa? Tayong mga Pilipino ay nagre-reklamo, tayong Pilipino, mga Pilipino ay nasa dulo na ng ating pasensya. Bakit ganito nangyayari sa ating bansa? Mga kapayang good news na po ito. Ito na po talaga ang okay yung yun. 20 minutes. 20 minutes ako lang.